Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive. So ayan mga pre, sino po ba yung nagpapakalat ng maling impormasyon mga pre? Wala naman pong iba kundi itong si Jack Araguta, yung ngungo yung kinuhang vlogger ng mga ng kabilang side or ng kadiliman, no? Kinuha nilang vlogger na isang ngungo. Nyak kalangaw niya. Naintindihan niyo po ba? Si Jack Araguta po, isang bida-bida na walang alam naman talaga sa politics, 'di ba? Yung kanya lang gagawin puro pang-aasar yung gagawin niya. Lahat ginagawa niya sa mga biro-biro, pero iba kasi 'to Ibang usapin 'to Dapat seryoso tayo dito, hindi biro-biro. Pati yung kalusugan ng presidente, gagawin mong biro. Tapos papakalat ka ng fake news. Iba yung mundo mo sa mundo ng politics, boy. Bawal yung tanga-tanga dito. So ito po, bigyan po natin ito ng reaction. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa Bengador, bengahin mo na yan. Di ba? Bengahin mo na yan. At syempre, mag-ano na po kayo dyan, mag-subscribe na po sa Bengador. Ayan. So, syempre, meron din po tayong TikTok, Bengador, search nyo lang po yan. Ayan. So, ito na po, tayo po magsimula na at pakinggan po natin ang balitang ito. Exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Araguta. Dapat lang po talagang ipatawag yan Post muna tayo dyan. NBI naglabas ng subpoena laban kay Sir Jack Araguta dahil sa peking medical records. So confirm po, naglabas na po ng subpoena dito kay Jack Araguta. Ngayon, papatunayan mo yan doon na yung nilalabas mo sa iyong social media accounts, dapat totoo yan para hindi ka mayari. Ngayon, kung sasabihin mo pinarusahan ka na ng Facebook kasi may post po siya siya po ay pinarusahan na daw ng Facebook. Iba yung Facebook, iba yung gobyerno na ng Pilipinas. Sabi ko na nga, bobo to bobo tong Jack Araguta na to diba? Pinarusahan na naman daw siya ng Facebook tanga-tanga talaga. Diba? Wala talagang utak to Ang sarap sampal-sampalin sa mukha. Diba? Ngayon, confirm na po pala kasi ang title ng Bilyonaryo News Channel, mga pre, NBI naglabas ng subpoena laban kay Jack Araguta dahil sa peking medical records ni PBBM. Ayan, akalain mo sasabihin mong may cancer daw po si PBBM. Sorry po sa word, pero ito yung pagkasabi niya, may cancer daw sa bitlog. Lahat ginagawa niyang biro Tapos, presidente pa ng Pilipinas yung ginagago nitong kupal na to. Diba? Yan, dahil nagpakatanga ka sa mga DDS, dahil isa kang bayarang kupal ka, ngayon, tantad ka ng kaso. I think 8 years kang makukulong. Nako. Bobo din kasi yung asawa nitong Jack Araguta na to Bobo. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit bobo yan? Sige, sabihin niyo sa akin. Alam niyo bakit bobo? Kasi itong si hindi man lang pinayuhan ng asawa. Diba? Hindi man lang pinayuhan na, uy, huwag ka naman mag-fake news. Diba? Dahil galit kayo kay PBBM, nagle-level up kayo Pag hindi kayo pinansin ng Pangulo na nagle-level up yung inyong panggagago, ayan, nabitag tuloy kayo. Diba? Nayari tuloy kayo. Ang tanong, kaya ka ba tulungan ng pinagtatanggol mong bobo din? Walang pakialam yan sa inyo kasi ang pinagtatanggol nyo, user din yan, ginagamit lang din kayo mga tanga. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na Pati pa yung St. Luke's, nadamay pa Nadamay pa sa katarantaduhan nitong hayop na to. Dapat yung St. Luke's Hospital po, magkaso din dito kay sa ngungo na to. Diba? Kasi sinisira yung hospital na yan Ginagago din sinisiraan Bukod sa si PBBM sinisiraan, pati hospital na damay pa. Grabe.
Nungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Oh. Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Sure niya, alam niya. Dito, sir, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin na natin yan. Isasampinan natin Due sila. process. Para hindi naman kung kabataan, ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa Kaya wala kang kawala dyan. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sa korte na joke ka lang po yun. Hindi pwedeng depensa yun, tanga-tanga ka. Hindi pwedeng maging depensa yun na pina-enhance ko lang kasi kay ChatGPT kasi malabo. Tapos yung dulo no na may cancer sa bitlog yung Pangulo. Joke ko lang yun. Alam nyo naman ako eh. Joker ako eh. Pwede bang gamitin yun sa korte? Putang ina, hindi pwede yun. Durog ka dyan, bobo ka. Grabe. ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandatory nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Totoo naman po, karapatan po ng taon malaman yung kalusugan ng Vice President, kalusugan ng President, di ba? Pero huwag yung gagawa ng fake news. Oh, yun. Fake news na yun, kinakalat niyo eh. Gumagawa kayo ng fake news para sabihin ng taong bayan ko, no, na si Sara na yung papalit. Sus, Marius eh. Di na nahiya. Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin At magkalat ng at fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon Oh, nadali si Jack dito. Bobo kasi nangungo. Ha? Ganyan na nga yung itsura mo. Pangit-pangit mo na nga. Mapanlait ka pa. Fake news ka pa. May hiwa ka pa sa nguso. Lahat na ng kamalasan sinalo mo eh. Diba? Kaya siguro ganyan ka. Bingot ka. Kasi, pangit ugali mo. Baka kung inayos ng Panginoon yung nguso mo, baka lalo ka pang maghasik ng kasinungalingan. Kaya ang ginawa siguro ng Panginoon, hiniwa ngayon yung bibig mo. May purpose din eh, no? Paniran tao eh. Grabe. sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kay Ipakita na lang daw. Abay, teka lang. Maghanap ka ng ebidensya mo. Ebidensya mo yung ilabas mo. Ha? Ang pangit naman, ikaw yung nag-akusa. Tapos sa maglalabas na ebidensya, Malacanang, bobo ka ba? Ngayon, galingan mo. Galingan mo pa! Sa protektahan ito, hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan, Binurat talaga niya. Pero nagdahilan na lang yan. Binurat talaga niya yan. Kasi kung talagang violation ka sa Meta, dapat, meron namang screenshot, ba't di mo may screenshot? Kaya kasi ako na-violation kasi ako eh. Ito yung screenshot eh. Kita nyo? Pero wala po siyang pinakita. Nagdahilan na lang siya. Hindi daw talaga niya binura. Pero ang totoo, binura na duwag siya. Duwag ka pala eh. Diba? Duwag ka pala eh. Wala kang kwenta kung duwag ka. daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala Pangit ng mukha, oh. Grabe, ang pangit talaga ng mukha ni Jack. Nakakasuka yung mukha ng taong ito, oh. Ang dami ko ng pangit na nakita eh, pero mas pangit talaga to. siya sa karma, kasunod ng mga aligasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources.
para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Kasi syempre, ang nakakaalam sa kalusugan ng Pangulo, yung mismong Malacanang. Di ba? Kung ano yung nilalabas nilang balita, yun yung totoo. Doon tayo magbase, hindi yung gagawa tayo ng sariling kwento. Di ba? Gagawa ka ng sariling kwento para pabagsakin yung tao, para siraan. Upal ka ba? Ngayon, Sir Nyang. Nyang, alam mo siya. Umarap ka ngayon yun. Harapin mo yung ginawa mong utot yan. Ha? Cyber libel yan. Ewan ko lang kung cyber libel lang yan. Mukhang hindi lang siguro, no? Kasi dami pong nakapanood ng video niya eh. Ng post niya eh. Na-share, dami nag-share. Daming nag-repost, di ba? Yari ka. Kaya mga pre, ano reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, yung mga saloobin. Ayan.